Muling pagbalik ng amihan sa bahagi ng Luzon, posibleng ito na ang huli ng pagbukso ng amihan bago ito tuluyang mag-monsoon break para magsimula sa kanyang transitioning. At katimugang bahagi ng Mindanao, aasahan ang mga malakasang ulan dulot pa rin ng near equatorial circumference na itinaas naman bilang isang bagong invest ng tropical cyclone sector. At near equatorial trough, itinaas bilang invest 92W. Latest La Nina information, bagamat nasa watch condition pero nasa moderate La Nina na. At bagong annual earthquake magnitude count distribution, nasa webpage na ng PIMO Weather. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, February 4, 2025. Ang oras sa ating may maga ay 10:32 na ng umaga. Una sa lahat, medyo mihingi ako ng konting paumanhin dahil papansin natin medyo minsan sobrang hapon na na-upload sa YouTube ang aking mga videos. Bagamat sa umaga ko ito nagagawa at nagagawa ng report. Dahil napansin ko ay bumagal po yung upload speed ng aming internet. Pero yung download speed po, normal naman po, mabilis siya. Pero yung upload speed niya halos mga 1 MB to 3 megabytes lamang yung upload speed. Kaya napakabagal po. At since napakabagal, umaabot sa minsan mahigit isang oras bago makumpleto yung pag-upload nito sa aking YouTube page. So, humihingi ako ng konting paumanhin kung medyo late na preview or na-play sa YouTube yung aking mga report dahil sa hindi ko maintindihan ang pagbagal ng husto ng upload speed. So, i-attain na lang ninyo na maaga ko po itong in-upload o ginawa. Nagkakaproblema lang talaga sa pag-upload sa mga social media gaya na lamang ng YouTube, which is maaga kong nagagawa yung report pero yung upload na sa YouTube halimbawa humaabot na ng halos tanghali o hapon na. Wala po tayong magawa pero inilapit ko na po yung reklamo niyan sa aming internet provider para maayos naman sana yung upload speed. Kapag nasa ganun lamang kabilis yung upload speed, mga 3 Mbps lang, talagang aabutin talaga ng mahigit isang oras bago makumpleto. Since yung mga video ko umaabot ng 3 gigabytes yung laki ng file size ng aking mga videos. Kasi dahil yung mga video ko, di ba, halos umaabot ng mahigit sa 30 minutes. O minsan halos mag-iisang oras yung aking video na nagagawa. Ang kahalagahan lang naman ito ay detalye ko maibibigay yung pinaka-further details ng aking pag-uulat na naiiba sa ibang mga weather vloggers na syempre yung kita lang naman karamihan ng habol nila. Ako hindi naman yun ang habol ko. Ang aking habol lamang ay mairating sa inyo ang pinaka most na details ng aking report. Hindi ko naman habol yung kumita kasi hobby ko lang talaga po ito mga folks. Kaya hindi ko iniintindi kung mababa o mabagal yung progress ng monetary kung may monetary man yung YouTube o Facebook. Hindi naman yun kasi ang hangad ko talaga. Part lamang yan ng aking hobby bilang weather chaser. So balik tayo ulit sa ating daily report ngayong araw ng Martes ng February 4. And so far ay maging makulimlim na uli ang paligid ng Northern Luzon hanggang dito na sa Metro Manila. Gaya nating sinabi ay muli kasing bumugso muli ang ating amihan muli, lumalakas uli. So bumaba uli, expected yung ating shear line ay bumababa na naman yung boundary dito nga po sa may bandang silangan ng Luzon or bandang southeastern Luzon area. Lalawak pa po yan habang bubugso po yan at naipaliwanag na natin yan for many times na maaaring ito na ang magiging huling bugso na ng amihan bago ito tuluyang magkaroon ng parang monsoon break and then magpo-proceed ito sa transitioning para sa susunod na klima which is yung hot dry season nga po sa Marso.
Sa ating Doppler radar imagery data feed mula kay Pag-asa, makikita na mas gloomy na po or mataas na accumulated water vapor dito sa may bandang Quezon Province sa baybayin o karagatan ng Polillo Islands at ilang bahagi sa baybayin ng Camarines Norte. Asahan po ang mga kalatkat muli na pag-ulan, bunsod na naman ng broad na shear line. At dahil po dyan, expected dyan lalo na sa silangang parte ng Luzon. Bagamat sa may bandang kanluran ay tuloy pa rin ang medyo dry air at clear skies ang ilang parte ng extreme northwestern Luzon, pero magiging mas hamog na naman o maulap na naman ang paligid dahil sa umiiral na naman na amihan. Sa ating current conditions, partly cloudy tayo at mostly gloomy pa rin at haze ang aasahan at overcast ang inaasahan nating current conditions dito sa Metro Manila mula dito sa amin sa Caloocan base na rin sa aking weather station monitoring. So magiging makulimlim tayo, hindi kagaya nung nakarang araw na matindi ang araw na tumaas ang ating temperatura. Sa lowest temperature na itala na aking weather station kanya ng 4:58 AM nakapagtala kami ng lowest of 25.1 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na ang 31.6 degrees Celsius na pinakamainit sa amin sa Caloocan kahapon nito ng umaga at 10:23 AM. Meaning ay bahagyang mababa muli ang aming heat index sa Caloocan na nasa 39.4 degrees Celsius lamang ang naging heat index namin. Hindi kagaya nung nakarang araw, umabot pa sa 43.7 degrees Celsius. Ayun, no? Noong February 2, pinakamataas umabot sa 43.7 degrees Celsius. Pinakamataas na so far ang naitalang heat index namin. So nagkaroon ng maalinsangan tayo nung since February 2 dahil medyo lumayo o nanahimik konti yung ating amihan nung mga nakarang araw. Yung tatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Zamboanga Peninsula na may pinakamainit na 34 degrees Celsius na air temperature. Sa Baguio City naman ay nasa 16 degrees Celsius, so bahagyang tumaas ng kaunti ang temperatura sa Baguio since kahapon dahil nga po sa hindi pa ganon kalakasan ang pagbugso muli ng amihan. Malamang ngayong araw, bababa na naman yan siguro sa 15 degrees Celsius ang Baguio City dahil bumalik na uli yung ating amihan. Pagdating naman sa ulan ay ang Zamboanga Peninsula nakaranas sila ng at least mga probably light o some moderate rain showers na total na 31 mm lamang ang total rainfall. Pero wala kaming naitalang pag-ulan sa Caloocan, so zero pa rin na totality ng aming rain precipitation rate. Outside humidity, 77%, medyo katamtaman, bumaba ito ng 2% since last hour at nanatiling medyo mataas ang atmospheric pressure natin na 1011 hectopascals and steady ito since last hour. Sa ating high tide o low tide status, nanatiling mababa pero nagmo-moderate na itong tumataas at 4 hours pa ang remaining. So bandang hapon pa po ng 2:38 PM pa po ito magma-maximize. Asahan po dahil sa pagbugso na naman ng amihan, asahan mataas na naman ang alon dyan. Maabot nga po ng 4 meters. So kung sisilipin natin yung Tropical Cyclone Assessment Monitoring for significant wave height, ay makikitang halos mataas na naman ang karagatan o alon sa buong bahagi ng Northern Luzon at sa halos buong silangan ng bansa natin at bandang kanluran na hilagang parte ng Luzon pa rin sa may bandang West Philippine Sea. At dahil dyan ay umaabot sa 1.25 to 4 meters halos, yan, lalo na sa may bandang Kanintang Channel, so totally sa mga moderate and minor sea crabs o sa mga malilit nating mga sasakyang pandagat o mga mangingisda ngayon dyan sa may bandang extreme Northern Luzon, lalo na sa may bandang Batanes Group of Islands. Restrain po muna dahil again, delikado pong pumalaot ngayon dahil bumugso na naman kasi yung ating maaaring huling bugso na po yan ng amihan, kaya delikado pong pumalaot ngayon. Kasabay na rin ng bugso ng hangin, so asahan po ang mataas na gale force winds. Ayan, makikita natin yung gale force winds umaariba na naman sa buong bahagi ng Northern Luzon at sa may bandang silangan naman yung easterly trade wind na inaasahan nating bahagyang lumakas lalo, nasa moderate na lalakas, so probably mga umaabot ng 60 to 80 km per hour ang magiging bugso ng hangin o gale force winds dyan sa silangan baybayin. So delikado pong pumalaot kasabay ng mataas na alon na lumalagpas ng mahigit 1 metro. Papapansin ninyo folks, meron na naman tayong tropical weather disturbance detected. Invest 92 ang tinagurian nito. So, didiscuss natin yan mamaya-mayang konti para sa ating pagka-cyclone monitoring.
Dito muna tayo sa ating space weather status na natiling nasa moderate class alert tayo. Well, diniscuss na natin yan kahapon na expected na magkakaroon po ng mga minor to moderate na X-ray flux dahil na rin sa ating nakadirektang nakatutok sa atin yung sunspots na binanggit nga po natin kahapon. So expected ang 6 o'clock quadrant at 12 o'clock quadrant ay nakatutok yan sa atin at tatamaan nga po ang bahagi nito ng mundo natin. So maapektuhan po yung geomagnetic field at yung ating magnetosphere. Ayan, nakatutok po yung cluster, tutok na tutok po sa mundo, sa Earth, lalo na yung cluster o sunspots na AR3978 at 3981 na mas malalakihan ang sunspot number niya. Sunspot number 153 po, so napakalawak pa rin, asahan pa rin ang mga sunod-sunod na mga minor to moderate na X-ray flux. Gaya na lamang nito kanina, 9:48 AM, nag-maximum ito sa M2.6, so mga minor pa naman ito to some moderate, at tumigil ito ng 10:03 AM as M1.4. So makikita natin sa ating chart na naglalaro lamang sa R1 pero may mga significant na umaabot ito ng R2, so minor to moderate po na X-ray flux. So expected po yung geomagnetic field makakaroon ng distortion maging na ating magnetosphere. Bagamat sa ngayon hindi naman malakas ang significant impact sa ating magnetosphere, so medyo good news ang bahagya. So wala tayong masyadong auroral activity pero expected mataas-taas yung radial velocity pa rin, ayan, mataas. Kaya nakakaroon ng at least mga 15 megahertz na degraded frequency lalo na sa southern hemisphere, yan, sa Australia area. And so far, since kaninang madaling araw ay medyo nag-normal na po yung velocity ng solar wind natin. Hindi kagaya kahapon, nag-a-above normal speed po yung density ng radial velocity. Kasabay na rin yung solar wind speed. So, wala namang masyadong matinding ganap dito. Mga minor lamang. 67% pa rin yung solar flare probability nito. Medyo mataas. So, yung possible radio blackout nasa 85%, napakataas po. R1 to R2, which is indicated na nga po ngayon, pinakita natin kanina. Primarily, yung radio blackouts, inaasahan niya ng mga slight chances lamang ng isolated o maliit na tsansa ng isolated R3. So, malamang fluctuation yan mula ngayong araw hanggang February 6 po yan. Well, dahil nga po sa nakatutok sa atin yung active region cluster ng sunspots. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:23 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:56 PM. Ang ating 36% illuminated na po na waxing crescent ng liwanag ng buwan. Pa-moonrise pa lamang siya o kaka-moonrise pa lamang siya ngayong oras na ito, mga 3 degrees. So ngayong 10:32 AM pa lamang ito, kaka-moonrise pa lamang kani-kanina. At inasang mamayang 11:28 PM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes hanggang bukas na ng Miyerkules, asahan ang partly cloudy maghapon na may mga malilitang tsansa na pag-ulan. Mostly isolated ito dahil 100% chance daw ang indicated forecast. Maring hindi dito sa amin sa Metro Manila o sa Caloocan, maring sa Karatig Metro Manila yan, especially dyan sa may bandang Tanay Rizal o Taytay Rizal, yan. Papasok na naman ng Quezon Province sa may bandang Silangan ng Luzon. Pagkalagpas na ng Rizal area, yan, malamang dyan, mas uulanin sila dyan. So mostly Karatig Metro Manila ang posibleng buhusan ng mga isolated rain showers. At ganun din bukas ng Miyerkules, magiging partly cloudy maghapon natin. Well, dahil nga po sa ating amihan, so posibleng magkaroon ng ilang light drizzle rains dito sa Metro Manila. Maring hindi sa amin. Nasa 58 to 60% chance po na kami ay uulanin, probably. Pero kung hindi man, dito sa Karatig Metro Manila pa rin, especially sa may bandang Rizal, papatungo na ng bandang Quezon Province. Kaya sa lowest temperature expected, maglalaro 27 to 29 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 24 to 25 degrees Celsius. Sa ating short-term weather forecast, magiging gloomy tayo, overcast ang halos buong weekdays natin hanggang this coming weekend. So magdala-dala pa rin ng backup na payong dahil mga isolated rain showers ang madalas na naman na magiging ulan lalo na sa silangang bahagi ng bansa. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Unahin muna natin ang hilagang bahagi ng Luzon. Makikita po natin yung malawak na ito ng yan, yung
pagbugso na naman ng ating amihan at makikita natin dito yung boundary po ng shear line na mumuuna naman dito sa bandang eastern o southeastern Luzon. Yan, pagitan ng Camarines Norte. Yan. Yung boundary na yan ng frontal system, yung malamig na hangin na sumasalubong sa ating northeast monsoon na naman. So nagpapalamig na naman ng husto ang buong bahagi ng northern and extreme northern Luzon. At yung bugso naman ng easterlies na bumabalandra naman na sumasalpok dito sa cold front, kaya nagbubunsod po ng developing shear line sa pagitan nila. Yung pagitan ng shear line na yan, magbubunsod yan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa ilang bahagi ng Bicol region, lalo na sa bahagi ng Camarines Norte. So maaaring magpang-abot yan sa ilang parte ng Camarines Sur, so medyo ready ng payong anytime. At sa silangang bahagi naman ng Northern Luzon ay mas magiging maulap kayo dyan, mas makulimlim madalas. So expected ang mga light to some moderate drizzle right rain showers. So makikita po natin yung animation kung makikita natin ang uling pagbugso ng amihan. Pero katamtama naman at magiging moderate ang parte nito ng bandang Southern Luzon at bandang hilagang bahagi ng Visayas. The rest ng bandang southern part ng Visayas magiging overcast naman ang paligid dahil sa yung surface trap sa may bandang Katimugan na nagpapang-abot. Ganon din sa bahagi ng Mimaropa area, bagamat katamtaman, moderate. So wala tayong nakikita na heavy rain potential sa buong bahagi ng Northern Luzon, Southern Luzon at ilang hilagang parte ng Visayas area o central part ng Visayas, kabilang na ang parte ng Mimaropa. So magkaroon man ng mga isolated rain showers dyan ay mga light to drizzle rains lamang to some moderate, lalo na sa may bandang kaluran na yan ng bandang Batarasa at Barabac. Makikita naman natin yung daloy ng near equatorial trough o surface trough nga po. Kaya nga po yung area na ito ay itinaas o tumaas ito as bagong invest. Dahil nga po bumaba ng husto ang atmospheric pressure dyan. Pero malabo na nakikita natin na magiging aktibong low pressure area ito. Bunsod lamang yan ng masyadong mababang atmospheric pressure along with near equatorial trough o yung surface trough nga po sa may bandang southern part ng hemisphere. So dahil po dyan ay magkakaroon ng malawakang pag-ulan ang katimugang bahagi ng Mindanao, especially ang buong Davao region, Sorsogon area, eastern part ng Mindanao, at dyan sa may bandang dulo ng Zamboanga Peninsula. So makakaranas din ng mga pag-ulan na ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Mindanao. So kung detail per detail ang gagawin natin para sa mas detalye, baka may magtanong sa atin, may bibiyahe ngayong araw. Kung pagbabasehan natin ang mataas na volume ng water vapor ay mostly dito sa may bahagi ng Southern Visayas at southern part ng Mindanao. Wala masyado sa may bandang Southern Luzon, gaya ng ating binanggit ay magiging katamtaman at maulap lamang ang bahagi. Typically mga light drizzle rains lamang ang mostly iira sa may bandang Bicol region. So wala tayong masyado magiging komento dyan. Pero asahan ang bahagi ng bandang Negros Oriental, magkakaroon ng mga mahihina at katamtamang pag-ulan, kabilang na ang katimungang parte ng Cebu, kasama na ang Siquijor, Bohol, at southern part ng Leyte, mula dyan sa may bahagi ng Maasin, hanggang dyan sa may pagitan ng boundary ng Baybay. Pero sa may bandang hilagang parte ng Cebu at Negros region, especially dyan, mula sa may bandang Calaon, pataas na ng Bacolod at Cadiz ng Negros region, magiging katamtaman tayo dyan, partly to some mostly cloudy ang iiral. So, mga ilang isolated rain showers lang ang posibleng pumasok dyan by forecast. Katamtama naman ang lagay ng Panay Island. So, mga isolated lang din na mga mahihinang pag-ulan ang iiral sa buong Panay Island. So, wala tayong magiging komento dyan. Mula naman sa buong bahagi ng Leyte, pataas, mula Baybay hanggang Tacloban, kasama ng Ormoc at Biliran, katamtaman din ang lagay ng panahon. So, medyo mas maaraw kayo dyan. Magkaroon man ng mga isolated rain showers sa hapon o gabi, ay expected mga ilang light to moderate showers din. Kabilang na ang Eastern Visayas sa may Samar region, katamtaman po tayo dyan. So mostly, nagiging fair weather tayo dyan sa buong bahagi ng Samar region. Magiging overcast and gloomy lamang pagsapit po ng bandang Borongan, Eastern Samar. Pababa na yan ng bandang dulo ng Mercedes, Salcedo, hanggang sa dulo na yan ng Gian, Eastern Samar po. So, dyan sa pagitan na yan, magkakaroon kayo ng mas gloomy at asahan ang mga ilang light rain showers. At mula nga po sa may bandang Mindanao, binanggit na natin ang buong katimugang bahagi ng Mindanao. So, halos buong Davao region,
Light to moderate showers and some heavy rain showers ang iiral, kabilang na ang Davao Occidental at Davao Oriental and the rest ng Sorsogon area. So sakop din ang South Cotabato, Sultan Kudarat, Coronadal, Maguindanao, yan. Kasama na ang ilang bahagi ng Lanao del Sur. So papasok na yan ang bandang Lanao del Norte at Osamis, sa papasok ng bandang Misamis Occidental sa Zamboanga Peninsula. Moderate and some heavy rain showers naman ang iiral sa Basilan at Hulusulu at Zamboanga City. So magdala po ng payong at ingat sa posibleng flash floods. Kasama na ang bahagi nga po ng Zamboanga Sibugay at ilang areas ng Zamboanga del Norte. So magiging kalat-kalat po mga pag-ulan ninyo dyan sa halos buong Zamboanga Peninsula, the rest ng bandang west portions ng Mindanao mula Lanao del Sur hanggang General Santos na po yan. Kasabay na ng bandang dyan sa may bandang Sarangani, kasama na yan sa may bandang Sarangani Island at the rest ng Davao Region. So mas maulap ang iiral sa buong Kamindanawan, kabilang na sa northern part ng Mindanao mula Misamis Oriental hanggang Cagayan de Oro at mula sa bahagi ng Agusan del Norte, Agusan del Sur and the rest ng Caraga area, pababa na yan ng Davao de Oro sa may bandang Campos de la Bali. Makakaranas kayo ng mga ilang light to moderate and some heavy rain showers ngayong maghapon. So be prepared sa inyong payong at ingat sa biglaang flash floods kung sakaling bumuhos ng malakas na ulan ngayong hapon. Ingat po dahil yung near equatorial trough, surface trough, umaabot po sa buong katimugang bahagi nga po ng Mindanao. Kabilang na ang ilang areas ng Surigao del Sur. Yan, magiging maulap kahit maulan din. Kalat-kalat po ito ha, scattered light to some moderate rain showers hanggang hinatuan hanggang bandang Katiil na pababa na yan ng bandang Caraga. So mostly maulan ang parte pa rin ng Mindanao area, pero mostly ay moderate at maulap lamang sa bahagi ng Visayas. Pataas na yan ang bandang Southern Luzon and the rest ng Northern Luzon area. So diretso tayo sa ating computer generated tropical cyclone sector since mayroong na-detect nga po na panibagong invest, bagamat ito'y maliit ang tsansa na maging aktibong low pressure area o maging bagyo. Bunsod lamang yan ng mababang atmospheric pressure dahil na rin sa maganda ang nourishment ng temperatura sa southern hemisphere o yung bandang lower equatorial area or lower equatorial zone. At dahil dyan ay itinaas ng aking tropical cyclone sector monitoring as 92W, ayan. At mataas naman yung kanyang center air pressure na 1010 hectopascals, so walang pagbabago. Pero kumikilos ito pahilaga daw or kung in detail northwestward sa bilis na 13 km/h po yung galaw niya. At kung susukatin pa rin natin sa pinaka-actual measurement nito mula bandang southeastern Mindanao, pagbasehan natin ang MATI sa Davao Oriental pa rin, yung pinaka-sentro. Yan. So makikita natin na mata nito sa at least layong 1,541 km east-southeast ito ng MATI, Davao Oriental. So yun po, malayo-layo pa naman siya mga folks. Mahigit sa 1,500 mula sa Davao Oriental ang distansya niya according dito. Pero dahil sa yung significant trough niya ay hindi masyado Coriolis o walang nabubuong low level convection, yung pinaka-alop niya ay napakahilaw or very insignificant. Kitang-kita naman natin dito. So na-detect lamang yan as mababang atmospheric pressure. At dahil dyan ay nagkaroon ng detection sa aking TC sector, kaya automatic dinictate siya as bagong invest. Maaring ito ay kauna-unahang invest ngayong taon sa Pilipinas o malapit sa Pilipinas. Pero yung possible na magiging kauna-unahang bagyo ay nanatiling insignificant. O wala tayong inaasahan talaga may mabubong bagyo. Mostly sa pestrap lamang. Gaya na ating prediction forecast for the month of February ay maaring kumikilos yan. Yung mga surface-traps na yan, paganyan. Patungo din sa may bandang bahagi ng Mindanao area. Yung mga surface-traps niyan, yung mga may dalang malalakas ang ulan. So expected po na malawakang ulan po ang mararanasan dyan sa may bahagi, lalo na sa may bandang Davao Region. So ready po tayo sa mga di inaasahang malakas ang buhos ng ulan na magbubunsod ng mga ilang flash floods mga folks ha. Medyo prepare po tayo dahil nasahang tuloy-tuloy yan within 24 to 48 hour period na magpapaulan sa inyo dyan sa may bandang Davao Region. So maaaring umabot yan sa ilang bahagi ng Sorsogon area, Central Mindanao at ilang bahagi ng Caraga area. So medyo prepare po tayo mga folks kung sakaling magpang-abot na yan.
Kung titingnan natin sa RGB color basin ay makikita natin moderate to heavy rain showers na kagad ang umaabot sa may bandang southern part ng Mindanao. So sa mga susunod na 24 oras o within 48-hour period na ating binibigay, asahan unti-unting mas magiging malakasan ang buhos ng ulan, bagamat medyo scattered pa po ang magiging pag-ulan dyan sa may bandang Davao region. So medyo ready pa rin tayo mga folks, lalo na sa kababayan natin dyan sa may bandang Davao City at ilang probinsya ng General Santos City o Davao Oriental. Kung papansinin natin ang ilang mga nabubuong bagyo sa may bandang Southern Hemisphere, ayan o, binabayo na ngayon ang bahagi ng Madagascar, pinangalan itong Faida, nasa tropical storm na po, o tropical storm category na po ito. Ayan. Mukhang lalapit pa dito sa may bandang Beira, o halos balang boundary ng Zimbabwe ng Africa. Yung isa naman ay severe tropical storm category siya so far. Tropical storm to severe tropical storm. Ay zoom natin ng konti. Ay nasa typhoon category siya. Ayan oh. So nasa typhoon category siya, pinangalang Vince. So malakas, 143 kilometers per hour po yung maximum sustained wind niya. Yan. West-southwest ang kilos niya oh. Sa bilis na 24 km an hour. So ang bilis ng kilos niya. Yan o, nasa typhoon category siya. Kung titingnan natin yung cycle ng RGB colors, ay hindi pala abot dito. Wala pala tayong mapa para dyan sa may bandang Southern Hemisphere. So hindi natin makikita. Pero at least yung galaw niyan ay pulido na ang ikot ng kanyang sirkulasyon. At yung isang another typhoon category na naman ay pinangalang Talia, ganun. I'm not sure kung Talia o Talia. Nag-reset. So halos kung daw nagkakamali, mga 4 ang bagyo rito sa may Southern Hemisphere. 5 pa ata, abutin pa ata ng 5. So kung titingnan natin sa details, so 5 ang total na aktibong low pressure area at bagyo ang naitala, 2 typhoon category, 1 tropical storm at 2 tropical depression. So yan po. Mapapansin natin, Southern Hemisphere ang kalimitan na mataas yung development ng mga tropical cyclone pa. So yan po. Binabagyo ang bandang Southern Hemisphere, hindi masyado sa atin sa may bandang West Pacific Basin. So typically, mga surface trough lamang ang mamumuo dyan dahil nga po yung ITCC nasa may bandang pagitan ito ng bandang Indonesian Peninsula. So siyempre, nagkakaroon ng ilang Coriolis at yung trough na umaabot dito sa may bandang katimugang bahagi ng Davao Region. Kaya nagkakaroon tayo ng malawakan at kalat-kalat na pag-ulan na umiiral ngayon dyan. Pero typically yung mabubuong bagyo ay napakaliit ang tsansa. Base na rin dito sa nakikitaan natin sa satellite imagery. Ni wala man lang upward low level convection o yung aloft ay napakababa at napakahilaw pa. So wala. Kaya lang naka-under monitoring siya ng mga satellite ng tropical cyclone sector natin. So may mga ilang degree na medyo nagsisirculate siya, pero yung possible upward low development sa ngayon ay talagang napakalabo at napakahilaw pa talaga. So hindi natin masabi yung significance ng development nito. Ang malinaw lamang, magbubunsod yan ng mga heavy rain showers dyan sa may bandang Kamindanawan o bandang Davao Region. Kung pagbabase naman natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring para sa possible development, ayan, mataas yung anomaly niya. Pero makikita natin ay napaka-broad nung anomaly niya. So makikita lamang natin dito, maliwanag na ito ay equatorial trough lamang o yung surface trough na lalapit dito sa bandang Mindanao region area. So yung significance nito na may mabuong bagyo dito sa may bandang east-southeast ng Mindanao ay masyado pang napakahilaw o napakababa. Mataas lamang yung anomaly dahil again, mababa po yung atmospheric pressure niya. Mula naman sa ating global spectral model, medyo nakikitaan na nagkakaroon nga po ng bahagyang shallow convection dahil nga po sa mababa ang low pressure area dyan. So nagkakaroon siya ng syempre mga ilang convection na lalapit nga po sa may bandang Eastern Mindanao nga po, which is finorcast natin yan sa ating monthly forecast ng ating for the month of February. So malinaw naman po yung analysis natin na ganun po ang projection niyan madalas kapag ganitong buwan.
Pero yung mabubuong bagyo, hindi po. Dahil paglapit pa lamang dito sa may bandang katimugang bahagi ng Visayas, mataas na po ang atmospheric pressure dyan. So, nai-entrap ka agad ng high pressure area. Kaya yung malamig na hangin, so agad-agad din itong madidissolve o mag-scattered out. So, walang nakikitaan na anumang possible na maging isang aktibong low pressure area ito o bagyo. At kung titingnan natin sa mean sea level pressure, ay dito mababa ang atmospheric pressure, maabot nga po ng 1,006 hectopascals. Pero habang lumalapit siya ng may bandang Eastern Mindanao, babalandra sa may bandang 1,010 hectopascals na atmospheric pressure sa may bandang pagitan nga po ng Visayas. Mataas yung atmospheric pressure na dyan at medyo yung malamig na hangin bumabalandra na dyan o sasalpukin niya. So, mag-scattered out din agad. Pero yung magiging bagyo ay talaga napakalabo. Kitang-kita na rin dito. Kung magkakaroon tayo ng further details, kung titingnan natin yung wind shear, yung favorable niya ay maliit lamang yung portion ng favorability niya. Ayan o. Then, unfavorable na po. So, yung convection, napaka-unfavorable po. Malabo talaga. Dahil napaka-unfavorable po yung magiging convection niya pagpasok niya ng ating PAR dito sa may bandang east-southeast ng Mindanao. So, wala tayong nakikitaan. Yung convergence, syempre, magkakaroon ng ilang shallow convergence dyan dahil nga po sa surface trap habang ito ilalapit dito. Yan, magkakaroon ng ilang convergence at yung divergence, masyadong sabog yung magiging divergence niya. Ayan o. So, magiging sabog yung divergence, yung convergence, sabog din. So, yung convectivity niya o yung pagiging favorable niya ay napakababa. Yan, yung favorability niya para magkaroon ng upward low convection ay napakababa. Yung flow ng hangin niya medyo scattered o sabog dahil nga po habang lumalapit siya sa may bandang Mindanao, makaka-encounter siya ng high pressure area sa may bandang Visayas. Yun, so medyo sabog siya. Siyempre expected medyo mataas ang vorticity dahil nga po yung low pressure mas mababa po dyan sa area na yan. Ayan yung convectivity niya. Pero makikita natin ay napaka disorganized yung pinaka-development na, yung pinaka-trough. So magme-maintain lang siya ng trough habang lumalapit dito sa may bandang Mindanao o Davao Region area. So yun lamang po at magdadala yan ng mga pag-ulan. So yun lamang ang medyo i-ready natin mga folks. Wala tayong masyadong alalahanin sa magiging bagyo siya dahil makikita natin dito ay napakaliit at napaka-shallow ng kanyang trough. Wala naman sa mga computer models ay makikita natin na natiling shallow trough lamang ito habang lumalapit. Ayon yan kay GFS. Magpapaulan talaga yan sa may bandang Davao Region o bandang bahagi nga po ng Southern Mindanao. Kay SMWF, shallow trough din ang ipinapakita. So, malinaw yung ating analysis na malabo na maging isang bagyo yan. Mula naman kay NABGEM ay mas agresibo syempre. Si NABGEM very aggressive ang forecast ni NABGEM So makikita natin dito naging tropical depression siya dito, ayun oh. So makita natin naging tropical depression siya dito kay NABGEM. So masyadong exaggerated yung forecast nito. Tapos lalapit pa na bandang Eastern Visayas, which is napakalabo dahil yung shear line ay nandyan sa may boundary na yan. Imposibleng makalapit ang anumang low pressure area kapag malawak o malakas yung shear line at yung atmospheric pressure, napakataas. Umaabot nga po ng 1,016 to 1,018 hectopascal. So, papaanong kakayanin yan ng ganyan lamang na atmospheric pressure? So, probably ay magiging surface trough lamang dito na lalapit sa may bandang Mindanao o Southern Mindanao or Eastern Mindanao. Magdadala lamang yan ng malawakang ulan. So, yun lamang dahil kay SMWF ito na mas accurate yung ipinapakita dito ni SMWF na mas shallow trough lamang ang magpapaulan. Ayun oh. So malawakang ulan ang mararamdaman ng mga taga Mindanao within 48-hour period. So wala tayong inaasahan na makikitaan na may mabubuong bagyo dyan o magiging agresibong low pressure area. So yun lamang ang inaasahan natin analysis mga folks. So wala po tayong masyadong problemahin. Ang problemahin lamang natin yung magiging dalang ulan na magpuposibleng o magdudulot ng posibleng baha sa ilang bahagi ng Davao Region. Samantala sa ating latest El Nino, La Nina monitoring, nasa moderate La Nina na po tayo, bagamat pasok pa to sa warning advisory o La Nina watch. Ayan, naka-indicated pa as La Nina watch, ibig sabihin hindi pa masyado malakas
yung bugso ng La Nina sa ngayon. Nasa moderate pa lamang to, meaning below 1 degrees o below negative 1 degrees Celsius pa lamang ito. O to be exact, mapapansin natin na nasa negative, nasa pinaka-latest, kung titingnan natin sa dashboard, kasi ito yung nag-update sa akin na mas latest. Nasa negative 0.76 degrees Celsius na po ito mula sa negative 0.55 degrees Celsius. So ito yung pinaka-latest ng output ng ating La Nina El Nino monitoring. So malinaw naman po ang indication na bahagyang lumakas po yung ating La Nina. Sa synopsis na natiling between February to April 2025, 59% po ang tsansa niyan gaya ng ating report ng mga nakaraang buwan. At 60% chance naman between March to May. So likely ito mag-e-enso na naman ito na magiging neutral, which is nung nakaraang January nga po, pinorcast na natin yan mula bandang March hanggang May to June, probably hanggang June ay mag-neutral ito. Meron itong 65% o 60% chance na magkaroon ng La Nina. Dito, in actuality, sa aking probability nung nakaraang buwan ay nasa 57.20% ang mas near closeness accuracy niya o negative 0.36 degrees Celsius. So, babalik din siya kaagad sa neutrality. Ibig sabihin, saglitan lang ito magla-La Nina, then agad-agad babalik ito sa pagiging neutral. So, parang sa dalian lang siya magla-La Nina. So, kung babasayan natin yung pinaka-map centered niya, medyo lumakas nga po siya sa may bandang Mid-Pacific. Ayan, bahagyang lumakas po yung La Nina natin. Ayan, kitang-kita naman po yung weak-centered anomaly. Ayan, bahagya siya lumakas. So, dahil sa bahagya siya lumakas, medyo tumaas ng konti yung kanyang low sea surface temperature from negative 0.5 naging 0.76 na o negative 0.76 degrees Celsius na. So, yun lamang po ang malinaw natin. Dito, nagkaroon ng maintenance, so walang update dito sa ating mixed level layer depth. Wala tayong data niyan sa ngayon. Hopefully, maayos na po ni NOAA yan. Para makita natin yung depth temperature, yung effect ng ENSO, El Nino o La Nina probabilities. So, yung pinaka-analysis natin, nasa moderate na po yung ating La Nina, negative 0.76 degrees Celsius to be exact yung value. Ibig sabihin, yung easterly trade wind natin dito sa may bandang silangan ng Pilipinas, medyo mas lalakas pa siya ng konti. So, mas magiging warmer yung easterly trade wind niya. Sasalubong sa atin yan. So, sakto, papasok tayo ng hot dry season, magiging mas mainit po ang temperatura natin dito sa bansa kapag pasok po yan ng hot dry season. Pero sa silangang bahagi ng bansa, asahan po na magiging mas mataas ang above average rainfall sa kanila dyan kapag umuulan o nagprecipitate. Mataas yung average rainfall po na unang mararamdaman yan sa silangang bahagi ng bansa. Sa may bandang kaluran ay magiging dry pa rin tayo dyan dahil sa pagpasok po ng hot dry season, mostly drier po ang mararanasan ng mga taga Metro Manila, kalurang bahagi ng Northern Luzon, kalurang bahagi ng Visayas. Yan. Usually, yan ang magiging makakaranas ng mas dry, hot dry na temperatura. Samantala sa Ulat Indol, mukhang kaninang alas 5 ng madaling araw, mga 5:37 o 5:38 AM, nagkaroon ng malakas-lakas na pagyanig kanina. So, madaling araw, tulog po ang inyong lingkod niyan. I-update na lamang natin yung follow-up earthquake report. Mukhang malakas-lakas ito. Kung sisilipin natin sa data feed ni PBOX sa kanilang short period, nagkaroon ng magnitude 5.8 na naganap kaninang 5:35 AM dyan sa may bandang southeast ng Balut Island, municipality ng Sarangani, Davao Occidental. Malakas-lakas yan. Ang kagandahan lamang nito, malayo ito sa landmass ng Mindanao, pero ramdam ang malakas na pagyanig. Yan o, 5:35 AM. Dito halos 5:38 AM na po nag-arrive dito sa amin sa Metro Manila. So malakas siya ha. Yung epicenter depth niya malalim-lalim, 162 km depth. So wala tayong indikasyon na magkakaroon ng malaking damages sa kalupaan ng Sarangani or landmass ng Mindanao. Dahil since
Mas malapit ito sa Maluku Utara o Sulawesi, Indonesia. So diyan sa area na yan ang mas makakaranas ng mga medyo intensity 2, intensity 3 na pagyanig. Dito sa atin sa Mindanao, halos hindi naman gaano magkakaroon ng significant impact masyado. Yung detection lamang ng seismometer ang mararamdaman. Umabot nga sa Metro Manila, which is nasagap ng aking seismometer sa Caloocan kaninang madaling araw. So, bukod dyan ay mula kaninang madaling araw, wala naman tayo na-detect na magnitude 4 plus. So, mukhang dalawa na po yung ating magnitude 5.0 ngayong buwan. Mabilis dalawa na kaagad yung ating magnitude 5.0 ngayong buwan ng February 2025. So, mabilis kaagad. Bagamat konti pa lamang yung pumasok na bagong earthquake ngayon since kaninang 12 a.m. Kung bibilangin naman natin yung historical earthquake natin, kung nakakailang lindol na tayo for the month of February. Yan. Kung sisilipin po natin ay nasa total of 110 earthquakes na po tayo. 106 dito is magnitude 2.0 pataas, dalawa sa magnitude 4.0 pataas, at dalawa na rin sa magnitude 5.0 pataas, which is ang unang naging magnitude 5.0. Naganap ito noong February 2. Magnitude 5.0 ito na may epicenter depth of 105 km sa may bandang Libho, Dinagat Islands. At ito naman kanina, diyan naman sa Balot Island. Halos sakop na ito ng Sulawesi, Indonesia. Pero pasok sa Balot Island Municipality ng Sarangani, Davao Occidental. Magnitude 5.8 naman ito. Halos magma-magnitude 6 po ito. So, walang indicated na tsunami warning dahil malalim naman yung epicentral depth. Buti na lamang. So, walang indication of tsunami warning. At magiging pasok ito sa ikalawang magnitude. Magnitude 5 for the month of February 2025. So again, nasa 110 earthquakes na po tayo ngayong buwan. 106 dito is magnitude 2.0. So kukonti pa lamang, pero dalawa na kaagad ang ating magnitude 5.0 na na-register. So ingat po sa mga kababayan natin, lalo na sa katimugang bahagi ng bansa dahil mukhang yanigin na kaagad ng medyo malalakas na pagyanig, especially sa bahagi ng Visayas at Mindanao area. At kaka-update lang, pinost ko na rin po ito sa ating Facebook page dahil may nag-request kasi na mukhang taga-P-Box pa ata yung nagtatanong. So nag-update tayo ng ating program at naglagay na tayo ng annual earthquake magnitude count distribution. Bagamat yung data nito, minamano-mano ko lamang muna since every year lang naman tayo nag-update para sa annual earthquake magnitude count distribution. So, una ay makikita natin yung mga pinaka-detail kung gaano karami ang mga lindol bawat taon. Starting nito mula sa data feed siyempre ni P-Box ay mula year 2018 pa po ito hanggang last year ng 2024. So makikita natin yung comparison kung alin ang mas marami ang naging pagyanig mula magnitude 2.0 hanggang magnitude 7.0 pataas. So but between dyan malalaman natin kung alin ang may pinakamaraming naging pagyanig. Nalalaman po natin yan, makikita natin lalo na ditong year 2023 ang naging pinakamataas na recorded na mga pagyanig na magnitude 4.0. Pagdating na sa magnitude 5.0, ganun din, nangunguna pa rin ang year 2023 sa may pinakamataas na may recorded na total magnitude 5.0 pataas na umabot sa 100 total earthquakes yan. Between magnitude 6.0 pataas naman, ganun din, 2023 din ang nangunguna sa may pinakamataas na naging pagyanig na mayroong 17 total earthquakes po na magnitude 6.0 pataas. At pagdating naman sa magnitude 7.0, nangunguna ang halos pantay lamang ang dami ng taong 2021, 2023 at 2024. And the rest, yung year 2022 isa lang at yung year 2018. At mula 2019 hanggang 2020 wala pong naitalang magnitude 7.0 pataas ng between year 2019 at 2020. So malinaw po nalalaman natin bawat taon kung alin yung mga maraming mga naging pagyanig. At makikita natin dito yung mas maraming mga naging pagyanig bawat taon. So nakikita natin dito ang taong 2023 ang lumalabas may pinakamaraming
magnitude 5.0 at magnitude 6.0. At ang dalis, ang pinakakonti sa lahat ng mga naging pagyanig ay ang year 2018. Pinakakonti na total of earthquakes na naitala. Ayun, no? So, kung pagdating sa magnitude 5.0, 2018 ang pinakakonti. Magnitude 5.0 na natiling 2018 ang pinakamababa. Magnitude 6.0 ay nanatiling pinakamababa ang year 2018. Yan. Sa magnitude 7.0, halos pantay lamang na may magnitude 7 ang 2018 at 2022. So, dalis, pinakakonti na naging pagyanig ang year 2018 pagdating sa pagitan ng magnitude 2.0 hanggang magnitude 6.0. Pinakakonti sa naging pagyanig po ang taong 2018. So at least mas nalalaman po natin kung aling taon ang mas yanigin at mas konti ang naging mga pagyanig. Sa nag-request kasi, mukhang taga PBOX kasi yung nagtatanong. So at least meron tayong maipe-present sa kanya na actual data for annual earthquake magnitude count distribution. Para meron silang at least may mga reference kung gustong malaman din ni PBOX na matingnan yung pinaka mas madaling tingnan o user-friendly na details kung alin na mga aling taon ang mas yanigin ng lindol kumpara nung last year ng 2024 o sa mga nakaraang nagdaang taon. So, yun po yung bagong update natin sa ating earthquake monitoring. So, sa gusto malaman pa rin ang pinakadetalye, makikita pa rin yan sa pinaka-historical year, historical earthquakes. Diyan nyo po makikita yung bawat buwan, kung gaano karami mga pagyanig, makikita ninyo dyan. So, kung gusto nyo malaman yung every month na mga pagyanig, makikita yan sa ating year historical earthquakes po yan. And then sa annual naman, sa gustong malaman, meron na tayong annual earthquake magnitude count distribution data. So nakagraph na yan. At least malalaman na natin yung pinaka-easiest way na comparison ng mga nagdaang mga pagyanig na kung aling mga taon ang may pinakamarami. So mapapansin natin, no, yung year 2023 ang mga lumalabas pinakamaraming naging mga pagyanig kumpara sa mga nagdaang taon. So mas nakakatakot yung year 2023 na may pinakamaraming malalakasang pagyanig kumpara sa mga nagdaang taon. Pero habang dumadaan ang taon, mas dumarami ng yung mga naging pagyanig. Kung mapapansin nyo, kakonti noong 2018. And then, as year goes by, mula 2019 hanggang 2022, unti-unti tumataas yung dami ng mga pagyanig. And then, pagpasok ng year 2023 to 2024, mas dumarami pa. Naging mas marami pa ang mga naging pagyanig. So, habang lumilipas ang bawat taon, mapapansin natin, parami ng parami yung mga naging pagyanig ng mga paglilindol. Na taon lang, mas pinakamarami ang naitala noong year 2023. Unlike last year, na medyo mas konti ng bahagya. So, yun po ang pinaka-analysis comparison natin kung bakit. At kung i-compute po ninyo yan, mapapansin ninyo, mas marami ang naging paglindol noong 2023 po kumpara last year ng 2024. Pero mapapansin ninyo, habang lumilipas ang taon, ay mas lalong dumarami po yung mga bilang ng mga naging pagyanig. So, mapapansin natin yung pagtanda ng ating mundo, habang tumatanda yung ating Earth, ay mas mapapansin natin, mas dumadami yung mga eruptions, yung mga galaw ng ating mga tectonic plates na nagdudulot ng mga pagyanig o mas mararaming mga naging pagyanig sa buong mundo. Dahil dito pa lamang sa Pilipinas, nalalaman na natin ay unti-unting mas dumadami ang mga naging bilang ng pagyayanig. So, importante rin itong annual magnitude count na to o yung assessment ng mga lindol kumpara sa mga nagdaang taon. So, nalalaman po natin at kitang-kita natin dito parami ng parami ang mga nagiging pagyanig. So, mag-ingat po tayo mga folks, lalo na ngayong taon, then expected ay mas mararami pa ring mga pagyanig ang inaasahan nating maitatala. Dahil na rin sa yung progress ng bawat taon ay dumarami rin ang dumarami ang mga naging pagyayanig. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Martes, February 4, 2025.
Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, February 4, 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin na isama ngayong umaga at ngayong magtatanghaling tapat sa ating report, since iiral lamang ang pagbugso muli na ating amihan. So magiging maulap na naman ang ating paligid at magiging mas maginaw na naman at mga kalat-kalat na pag-ulan naman pagdating sa silangang bahagi ng bansa. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin na pinaka-dynamic recordings mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali na po sa ating lahat.